At eto na nga mga kapatid, tulad ng ating sinabi nitong nakaraan dahil ano na natin no, parang natutunugan na natin mga tol kung ano yung galawan ng China. Basang-basa na natin sila mga tol 'di ba? Kapag Pilipinas lang mag-isang naglalayag, 'di ba? Andiyan dyan sila nakabuntot, ng haharang, ng re-radio challenge at saka ng water cannon mga tol, 'di ba? Gawain ng China 'yon mga tol. Pero kapag ang bansa ng Pilipinas o ang barko ng Pilipinas mga tol, may kasamang Amerika o may kasamang ibang bansa mga kapatid, nakamatsyag lang sila sa malayo. 'Di ba? Wala silang magawa kasi nga takot yung mga yun Kaya yung sinasabi ng mga pro-China, ang China manggegera, malabo yun mga tol. Kasi alam nila mga kapatid hindi lang Pilipinas ang makakalaban nila. Kaya nga eto sa panonoorin natin ngayong balita. Tingnan mo etong balita panonoorin natin. PBBM umaasa na mababawasan ang panghaharas ng China. Bakit? Kasi pinapakita natin sa China mga tol na oo, ayaw natin ng gera, ayaw natin ng gulo. Pero marami tayong kaalyadong bansa na posible nilang makalaban kapag sinimulan nilang manggulo. 'Di ba? Ayan, kasama natin itong nakaraan lang, Australia, Japan, US. Biruin mo 'yon. Hindi pa yan may India pa. Sa susunod sigurong mga natin, maritime cooperation ulit. Ang dami nating kasamang bansa, di ba? So ito, panoorin natin to mga tol. Paano nga ba nasabi ni PBBM na umaasa siya na mababawasan ang pangaharas ng China? Itong video panonoorin natin mula sa GMA Integrated mga tol. Samahan lang ninyo ko. Huwag natin kalimutan mag-subscribe sa GMA. At syempre kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify kapag may mga bago tayong reaction video tulad nito. So wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Umaasa si Pangulong Bongbong Marcos na mababawasan ang mga agresibong hakbang ng China kasunod ng sabay-sabay na paglalayag ng Amerika, Australia, Japan at Pilipinas. Pero sabi ng AFP, dalawang barko ng China ang namataang bumubuntot at nagmamasid. Nakatutok si Chino Gaston. Sabay-sabay na naglayag ang mga barkong pandigma ng Pilipinas, US, Australia at Japan nitong linggo bilang bahagi ng Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA. Nakilahok din sa anti-submarine drills sa mga bagong anti-submarine helicopter ng Pilipinas habang naglalayag sa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Umaasa ang Pangulong Bongbong Marcos na ang pagpapakita ng iisang hangarin ng apat na bansa ay magkakaroon ng epekto sa mga mapangahas na pagkilos ng China sa karagatan. Dapat ganyan mag-isip ang presidente mga tol. Dapat ganyan mag-isip ang leader, hindi yung tipong if you do that, we're going to have a trouble. Diba? Ganun yung narinig dati ni Attorney Panelo kay Xi Jinping kaya na-shock daw sila ni Duterte, diba? Hindi natin kailangan makipaggera mga kapatid Hindi natin kailangan pumasok sa gulo. Ang kailangan lang natin, dagdagan natin yung kaalyansa natin, dagdagan natin yung kaalyado nating bansa. 'Di ba? Makipagkaibigan tayo. Kahit nga ang China, kinakaibigan natin yan mga tol kaso wala naman silang kwentang kaibigan, inaagawan pa rin tayo ng teritoryo Diba? Yung panahon ni Digong, anong ginawa niya mga tol? Pinagmumura niya yung ibang mga bansa Pinagmumura niya yung US. Pinagmumura niya yung mga United Nations. Diba? Ang dami niyang kinaaway mga tol Sinong natira sa kanya? China. China. Kaya nga sabi niya, I just love Xi Jinping. I need China more than anyone else. Di ba? Ayun ang nangyari mga kapatid. Eto tayo ngayon. 'Di ba? Madalas tayo nahaharas ng China, pero ang ginagawa ng gobyerno natin ngayon, 'di ba? Maraming mga bansa ang kinakaibigan. Maraming mga bansa ang kinukuhanan niya ng simpatsya para hindi na natin kailangan pang pumasok sa gulo. Binubulas tayo ng malaking bansa, ng higanting bansa China. Binubulas tayo, pinapakitaan tayo ng puwersa nila Wala tayong ganun Wala tayong pantapat na ganun O di gumamit ngayon tayo ng mga bansang makapangyarihan na meron ding interes. Kasi nga etong South China Sea, daanan yan ng mga barko na may dalang mga produkto, mga tol. Maaapektuhan din sila kapag nagpatuloy ang agresyon ng China rito, di ba? Saka pinapakita natin, meron tayong ipinaglalaban. Meron tayong 2016 arbitral ruling, di ba?
yung exclusive economic zone natin, hindi naman yan imaginary line lang o invento lang natin. Defined by UNCLOS yan. 'Di ba? At pasok tayo sa international law na nagsasabing eto i-easy natin. Yung China, 9 dash line at ST10 dash line nila, imaginary line lang nila yon mga tol. Hindi naman base sa UNCLOS yun Tapos agresibo pa sila rito mismo, 'di ba? Magaling yung hakbangin na to. Gaya ng paggamit ng water cannon at pangaharang tuwing may resupply mission sa Ayungin Shoal. Yeah. Unfortunately. Incidents abrogated by China. I sincerely hope so. I really do. I really do. But again, so we are trying everything. We still continue to talk at the ministerial level, at the sub-ministerial level, at the people-to-people level. Lahat ng maaari natin gawin, ginagawa natin para kausap ang Chinese leadership, ang Beijing, makausap sila na wag na natin masyadong papainitin pa. Tama. Pag-usap tayo na mabuti para walang banggaan, walang cannon, walang water cannon. Hindi na mabalik sa ganun. Sampal na naman yan kay Harry Roque mga kapatid na nagsasabing ang gobyerno daw to dinadala tayo sa gera. 'Di ba? Siya madalas may sabi pinoprovoke natin ng China para tatakbo tayo sa US kay Uncle Sam at hihingi natin yung invoke natin yung Mutual Defense Treaty. Naku po. Ginagamit talaga nila yan mga tol para takutin ng mga Pilipino, para Pilipino mag-aklas sa gobyerno natin ngayon at kumampit pumanig sa kanila mga tol. Kaya wag na wag kayong magpapapaniwala doon. 'Di ba? Yung boss niya nga pinapasinungalingan yung sinasabi niya Base sa isang statement sa China Ministry of Defense website, sinabi nitong nagsagawa ng Joint Naval and Air Strategic Patrol ang China kahapon. Sabi pa nito, under control daw nila ang lahat ng military activity sa lugar Wow. na lumilikha ng ingay sa South China Sea. Di ba gumawa rin sila ng sarili nilang activity pero hindi sila nang istorbo sa ginawa nating maritime cooperation with the 3 countries, Japan, Australia, US. Nakamatsyag lang sila sa malayo. Kinumpirma ng AFP na habang isinasagawa ang MMCA, bumuntot at nagmamasid sa exercise ang isang reconnaissance ship at missile destroyer ng Chinese Navy. Di ba? Hanggang matsyag lang sila. Akala ko ba part yan ng teritoryo nila? Di ba? Di ba exclusive economic zone natin kapag naglalayag ang barko natin, hinaharang tayo. Binabangga, water cannon over sila, hindi sila makalapit ngayon. Puro destroyer yung kasama nating barko Destroyer ng Japan, di ba? Warship ng US at saka ng Australia, takot lang nila dyan. Nakalapit daw ang Chinese warship sa 6 nautical miles pero wala na itong ibang ginawa. While we were conducting our own. Di ba? Tama. Di ba? Asa ng tapang nila na bura Hanggang matsyag lang sila, hindi nila magawa yung ginagawa nila sa mga mangingisdang Pinoy. Hindi nila magawa yung ginagawa nila sa mga PCG. 'Di ba? Etong nakaraan lang sa Recto Bank, 'di ba? Yung mga naglalagay ng payaw ba 'yon? Yung mga mangingisda. Muntikan pa nilang water cannon, tinutok daw sabi ni Jay Tariela, 'di ba? Tinutukan daw ng water cannon. Pero hindi na nila ginawa kasi alam nila pwedeng masawi yung mga mangingisda. Liit-liit lang ng bangka nun Pag winater cannon nila 'yon, may masasawi doon mga tol. At 'yun yung pagmumula ng hindi nila gusto. Exercises in the West Philippine Sea, we only monitored the presence of 2 PLA Navy ships. At wala naman ginawang mga combat patrol. What we wanted to do here is to gagawin yun. uphold the freedom of navigation and overflight. And we wanted to stress in the MCA the respect for our maritime rights under international law, namely UNCLOS. We want to send a clear message about the unity and resolve of our nations. Nagtaka naman ang National Security Council kung bakit naging ganito ang reaksyon ng China sa Wag na kayo magtaka. Takot talaga yan.
Magaling lang sila manindak sa mga maliliit na bansa. Pero kapag malalaking bansa ang kaharap nila, wala urong buntot ng mga yan. Nagtaka naman ang National Security Council kung bakit naging ganito ang reaksyon ng China sa MMCA. Kung ginawa natin yung ating maritime patrol or yung ating MCA outside of our EEC, no? Or lumapit-lapit tayo sa mainland China or sa loob ng EEC ng China, pwede nilang sabihin they're messing up the situation, that we are messing up the situation. Pero given na nandito lang naman tayo sa teritoryo natin at ang ginagawa naman natin ay hindi naman provocative in the sense na hindi naman, it is not meant to counter any movement from their side, hindi namin maintindihan kung saan nanggagaling yung ganong klaseng reaksyon. Tingnan nyo nga kapag naglahatid nga lang tayo ng supply Diba doon sa Ayungin Shoal? Sabi nga nila, akala mo magugunaw na mundo kung umasta China no? Biro mo mga harang, mambobomba na water cannon. O dito wala silang nagawa mga tol. Diba? O ilan yan? 4 na bansa tapos 5 barko kasi 2 sa Pilipinas Isa sa US, sa Japan, sa Australia, 2 sa Pilipinas, so bali 5 barko yung naglalayag. Diba? Buntot lang sila. Matsyag-matsyag lang sila tapos bukod doon wala na silang gagawin. Hindi nila magawa yung kaangasan nila sa Pilipinas lang mga tol pag nag-iisa tayo. Hindi nila magawa yun. Sa darating na Mayo, magsasagawa naman ng joint sale ang US at Pilipinas sa bahagi ng EEZ malapit sa karagatan ng Palawan bilang bahagi ng 2024 Balikatan Exercises. Ngayon mga tol, ngayon na, no? Nalantad na sa ating lahat mga kapatid kung ano yung lagi nating sinasabi, China, manggegera, ay nako. Pananakot lang lahat nila nila Harry Roque yon mga tol. Pananakot lang nila lahat yan para ang Pilipino mag-aklas sa ginagawa ng administrasyon ngayon na pumapalag tayo sa China. Tignan nyo yung ini-interview ng SM, yung madalas nilang ini-interview. Puro mga pro-China ini-interview ng mga yun Malamang yung makukuha nilang salita, pabor din sa kanila at anti-gobyerno yun, syempre. Kaya mamili kayo ng papanoorin nyo mga tol. Pag ang pinapanood ninyo tapos pinapaniwalaan yung mga pro-China, talagang wala, maliligaw nila kayo kasi yun ang nila, agenda nila diba? Yun ang agenda nila mga tol, pabagsakin to para pumalit sila sa pwesto. Well anyway, ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dito sa video yung napanood natin? Pwede ka magbigay ng komento. Maraming salamat sa panonood nyo. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.